Good morning po, magandang umaga po sa lahat. Welcome again sa aking channel po, OG De Leon po. Good morning po ulit sa lahat. Nandito na naman po tayo sa ating Bible reading or Bible study ngayong umagang ito. Dito po ulit tayo sa Kawikaan or Proverbs ng chapter 28, verse 13 and 14 po. Chapter 28, verse 13 and 14 po ng Kawikaan or Proverbs po. Ito po ang sabi sa verse 13 hanggang 14. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. 14. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Manalangin po tayo. Yes Lord, Father God, aming Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon, O God, para makarinig na naman, Lord, ng iyong mga mabubuting salita, ng iyong mga makapangyarihang salita, O God, ng iyong mga pangako na totoo, O God, sa amin lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Nawa ang iyong mga salita ay lagi naming maisapuso't isipan at maisabuhay ng bawat isa sa amin. Magamit namin nawa ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O God. Lord, salamat po muli sa iyong mga salita na aming pag-aaralan, mababasa ngayong umagang ito, Father God. Inaangkin na namin ang katagumpayan, Lord, ng gawaing ito, O Lord. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Heso Kristo, lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. So yun po, no? Sabi nga po dito sa 12, verse 12, verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Wala naman pong makakapagkubli o makakapagtago ng ating mga kasalanan sa Diyos, ano? Iniisip pa nga lang natin ay alam niya na. Sabi nga po dito sa Biblia, alam niya ang laman ng ating mga puso. Ultimo hibla ng ating mga buhok ay bilang niya. Alam niya kung ilan. Ganun po siya. Kilala niya po talaga ang buong pagkatao ng bawat isa. No? Bago pa niya tayo ilalang o isilang ng ating mga ina, ano po, ay alam na ng Diyos ang magiging buhay natin. Alam niya na ang ating puso. Alam niya na kung ilan ang bilang ng buhok natin. Alam niya na yung magiging buhay natin. Ano po? Kasi sa bawat pagbigay buhay niya sa mga tao, ang gusto niyang mangyari ay maglingkod talaga sa lahat. Tayong lahat ay maglingkod talaga sa ating Diyos. Yung tayo ay maglingkod sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Yun na nga lang, tayo ay kung minsan ay umiiba ng landas. May mga, kasi hindi naman masamang mangarap talaga na mangarap ng magandang buhay. Hindi naman masama na ikaw ay magtrabaho, magsigasig, no? Tama naman yun para may makain, di ba? Maging maganda ang buhay, makapag-aral ang mga ating mga anak. Pero talagang ang purpose talaga ng ating buhay ay ang maglingkod sa Diyos. Pwede naman tayo maghanap buhay na naglilingkod pa rin sa ating Diyos. Pwede naman tayo nga, may pasok tayo, maaga tayong gumising, magbasa muna tayo ng kanyang salita para tayo magabayan lahat. Then, mag-ayos, pumasok, at pagdating sa trabaho, pagdating ng break time, pwede rin tayo mag-usap ng tungkol sa salita ng Diyos sa ating naging devotion nung araw na yun sa ating mga nabasa sa aklat, no, sa Biblia, no, hindi yung kung ano-ano yung ating pag-uusapan na hindi naman maganda, hindi naman maayos, kung ano-ano lang, hindi ba? Kundi pag-usapan natin yung natutunan mo, nabasa mo, sinabi sa iyo ng Diyos sa iyong pagbabasa sa kanyang mga salita. Yun po ay isang yung pagbabahagi na yun ay isang paglilingkod na rin sa ating Diyos. Po? Dapat po ganun talaga ang lahat ng tao dapat gawin ng lahat ng taong nilalang ng Diyos ay yung maglingkod ng buong puso at kaluluwa sa Kanya. Po? Kaya hindi, sabi nga dito, yung
ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Pero hindi naman talaga tayo makakapagkubli ng ating kasalanan sa ating Diyos kung yan man ay naitatago natin sa sa ibang tao o sa ating mga mahal sa buhay. Pero sa ating Diyos hindi natin yan maitatago. Alam niyo po yan. Sabi pa po dito, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ano po? Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ano? Tayo nga ay makasalanan. Pero dahil nga sa tayo nakakakilala sa Diyos, alam natin na may Diyos na buhay na handang makinig sa ating mga panalangin sa Kanya. Handa niya tayong tanggapin muli, tayong mga nagkakasala, tayong mga lumiko o hindi sumunod sa ating Diyos, ano? Ay handa siyang makinig at handa niya tayong muling tanggapin. Yun po ang kanyang inaantay. Totoo pong inaantay niya tayo na magbalik loob sa ating Diyos, na magsisi sa ating mga kasalanan. Yun po ang kanyang inaantay sa bawat taong nagkasala, sa bawat taong nagkamali. Ano po? Sa mga taong hindi sumunod sa kanyang mga katuruan, mga utos niya. Ano po? Yun po ay inaantay ng Diyos, yung tayong lahat na magsisi ng buong puso at kaluluwa, handang magbago, handang magpakalinis sa tulong ng ating Diyos. Yun po ang kanyang inaantay. Kaya po, yun nga po sabi dito sa 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi napapabuti, ngunit kahabagan ng ating Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kaya tayong lahat, magbalik loob na tayo sa ating Diyos. No? Umiwas na tayo sa mga kasalanan. Sundin natin ang kanyang mga katuruan, ang mga kanyang sinasabi. Tayo magsisi. Magsisi tayong lahat ng buong puso at kaluluwa sa ating mga kasalanan at buong puso natin tanggapin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ibinigay ang kanyang buhay. No? Binigay ang kanyang buhay. Pinahirapan siya para sa atin, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Binigay niya ang kanyang katawan, binigay niya ang kanyang sarili, binigay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Tanggapin natin siya ng buong puso at kaluluwa. Tayo magbalik loob sa ating Diyos at pagsisihan ang lahat ng ating kasalanan. Yun po ang inaantay sa atin ng Diyos simula ngayon, umagang ito. Inaantay po tayong lahat na magsisi at magbalik loob sa ating Diyos. Ano po? Amen. Sabi po sa verse 14, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Sabing ganyan. Lahat ay mapalad. Totoo po yan. Lahat ay mapalad. Ang nagbabalik loob at sumusunod sa ating Diyos. Pinagpapala ng labis-labis umaapaw ang mga sumusunod sa ating Diyos. Ano po? Napapagandang mas mabuti ang buhay. Binibigyan ng sapat na kalakasan. Di ba? Magandang buhay, magandang pamilya, magandang kalusugan, lahat ibinibigay ng ating Diyos. Dahil walang imposible sa ating Diyos. Wala pong imposible. Lahat kaya niyang ibigay. Lumapit ka lang ng buong puso't kaluluwa. Kalimutan ng mga kasalanan, kalimutan ng mga pagkakamali. Ano po? Ibibigay niya yun. Handa siyang magbigay sa iyo ng iyong labis-labis na biyaya. Handa niyang ibuhos sa iyo at sa iyong pamilya. Ano po? Sabi pa dito sa 14, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Diba? Kung tayo talaga ay matigas ang ulo sa ating Diyos, talagang mapapahamak po tayo. Hindi natin susundin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga katuruan. Hindi ba po? Ang sabi nga po ay sa Biblia, kamatayan, di ba? Ang parusa sa mga makasalanan. Ano po? Pero kung tayo magsisisi na sa ating mga kasalanan, kagaya ng sabi ng Biblia, kagaya ng sabi ng Diyos, mapapabuti tayo, no? Kung tayo ay magbabalik loob, nagsisisi, no, kahabagan tayo ng ating Diyos. Sabi pa dito nga, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Diba? Kahit sa anong bagay naman, kung talagang pagdidiinan natin o susundin natin yung sarili nating kagustuhan,
karamihan o napakaraming napapahamak talaga. Hindi ba po? Hindi nakikinig sa Diyos. Tinawag ng Diyos pero mas piniling mag-abroad. Pero pag uwi, wala pa rin pong nangyari. Di ba po? Mas pinili yung pera. Hindi naman sinasabing bawal na maghangad ka ng kahit papaano. Pero yung sobra-sobra na ay nakakasama na po sa atin. Kaya sa bawat nga po panalangin natin sa Diyos, sa bawat pangarap natin, ilapit natin sa Diyos at manalangin tayo. At kung ano yung ibibigay sa yung revelation, kung ano yung ibibigay sa yung salita o kung dito sa aklat, kung ano yung bibigay sa yung o kung ano yung sasabihin sa ng Diyos, yun po ang ating sundin. No? Kaya lagi tayong magbasa, pagsaliksik tayo ng salita ng Diyos. Marami po siyang sinasabi para sa atin. Marami siyang gustong sabihin sa ating lahat para mas maayos, mas matagumpay ang ating buhay. Makinig po tayo at sundin po natin ang ating Diyos. Siguradong hindi tayo mapapahamak. Siguradong pagpapalain tayo. Sigurado ang katagumpayan natin. Tagumpay sunod-sunod ang ibibigay sa atin ng Diyos. Kung tayo susunod, magbabalik loob, magsisisi sa mga kasalanan natin. Lalapit ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay pagpapalain. Lahat ibibigay niya. Ano ang kailangan natin? Di ba po? Dahil tayo lumalapit sa Kanya ng buong puso't kaluluwa, nagtitiwala, no? Pinupuri natin Siya. Ano man ang ating pangangailangan, ibibigay niya yun. Pinansyal man yan, o sa pag-ibig man yan, o kagalingan man ng karamdaman. Wala pong imposible sa Diyos kung ikaw lamang ay magtitiwala sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Sigurado ko pong ibibigay niyo yun. Kagalingan ng gusto mo, saglit lang yan sa Diyos. Walang imposible. Ano mang klaseng karamdaman yan, ibibigay yan ng Diyos. Kung talagang buong puso kang nagtitiwala sa Kanya. May tiwala ka sa Kanya. No? Yung faith mo po, yun ang Kanyang tinitignan. Yung puso mo po ang Kanyang tinitignan. Yun po ang inaantay ng Diyos. Ibibigay niya po ang lahat ng iyong panalangin. Sobra pa sa iyong inaakala. Sobra pa sa iyong hinihiling sa Kanya. Yun po ang ating Diyos na mapagmahal, mabuti ang ating Diyos, makapangyarihan ang ating Diyos. Nandyan siya palagi na nakatingin sa ating lahat, nakasubaybay sa ating lahat. Nakikita niya ang lahat. Iniisip mo pa lang, alam niya na. Nasa puso mo pa lang, alam niya ang puso ng bawat tao. Alam niya lahat. Dahil siya ang gumawa sa atin. Dahil siya ang Diyos natin. Balikan ko lang po ulit, basahin ko lang lahat. 13 and 14 ng Proverbs. Sabi sa 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Amen. Yun po ang sabi niya. Ano po? Kaya magpasalamat po tayo, dahil marami pa tayong naririnig ngayon ng mga salita ng Diyos. Marami pa rin mga totoong pastors na naghahayag ng salita ng Diyos, bishops, kanilang may bahay, kanilang mga asawa na naglilingkod din, pati kanilang mga anak, mga totoong naglilingkod sa ating Diyos, Pasalamat tayo, may naririnig tayo, may napapanood tayo, may nababasa pa tayong mga salita ng ating Diyos. Di ba po, kahapon nga ay dun sa Amos na aking shinare sa inyo ay dun sa Amos 8, chapter 8 na Amos, na darating daw ang panahon at yun ay gagawin ng Diyos na mawawala na ang kanyang salita. Hahanapin natin, ngunit hindi na natin ito makikita. Kaya hanggat mayroong pang salita ang Diyos na tayo naririnig at nababasa, naway tayo makinig. Hindi yung pakikinig na pasok dito, labas dito. Hindi yung pakikinig na napakinggan lang okay na, hindi sinapuso. Yung pong pakikinig ng salita na talagang isa sa puso natin, isa sa buhay natin. Pagbubulay-bulayan natin, yun pala ang sabi ng Diyos. Yun pala ang gusto ng Diyos. Araw-araw natin yung isipin, kagaya ng sinasabi ngayong umagang ito. Hindi tayo pwede magkubli sa Diyos. Hindi yun mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Tandaan po natin yan. Isa puso po natin yan. Isa buhay natin. Yung mga taong nagbabalik loob, nagsisisi ng buong puso, ng totoo, ng buong puso at kaluluwa, ay pagpapalain at kahabagan ng ating Diyos. Tandaan po natin yan.
Kawikaan chapter 28 verse 13 and 14. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Sabi po yan dito. Ito po ay ating isapuso't isipan at pagbulay-bulayan natin ito day and night, sabi nga sa Bible, sabi nga sa salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin yan gabi't araw ang salita ng Diyos. Dahil hindi natin alam kung kailan gagawin ng Diyos na wala na tayong maririnig na salita ng Diyos. Nakakalungkot po yun at talagang papano na ang mga taong hindi nakarinig, hindi man lang nakakilala sa ating Diyos ng totoo, no? Yung lahat ng kanyang ginawa para sa atin, yung mga kapangyarihan niyang ginawa noon hanggang ngayon, na patuloy tayong binibless ni Lord, binibigyan ng biyaya. Napakarami. Kung iisipin lang po natin yan, maraming biyaya tayong natatanggap pa rin. Sa kabila ng meron tayong pandemic ngayon, sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng ating pagkakamali sa Diyos, sa kabila ng hindi nating pagsunod sa Diyos. Pero tignan niyo po ang buhay niyo ngayon. Hanggang ngayon ay maayos pa rin. Di ba po? Nakakapakinig pa rin kayo ng mga salita. Nakakapagpakinig pa rin tayo ng mga salita ng Diyos. Nakakapagbasa pa rin ako. Nakakapag-share pa rin ako sa ating Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa ating Diyos. Dahil meron pa rin tayong pagkakataon na makapagbasa, makarinig, makakilala, makalapit, sumunod sa kanyang mga katuruan at kautusan. Salamat sa Diyos. Ipagpasalamat po natin. Kaya nawa lagi tayong makinig ng kanyang mga salita at isabuhay natin yun. At nawa din po, i-share din natin yung ating mga naririnig, nababasa, napapanood ng mga salita ng Diyos. I-share din natin lalo-lalo na sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, na kung sila man ay tinuturing nating kaibigan at mahal natin ang ating mga kaibigan at pamilya, i-share din natin po upang sila rin ay maligtas, upang sila rin ay makabahagi sa pagpapala ng ating Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay pagpapala. No? Diba sabi nga po dun sa Amos na binasa kahapon na ating pinag-aralan na darating ang panahon na tayo magugutom, ngunit hindi sa pagkain. Tayo'y mauuhaw, ngunit hindi sa tubig, kundi sa salita ng Diyos, dahil yun ay mawawala na. Kaya ang salita ng Diyos ay pagkain at inumin ng ating kaluluwa, ng ating katawan. Kaya ito ay ating pahalagahan at mahalin. I-share natin kung tayo may pagmamahal, kung tayo may pagmamahal sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan man yan, kapitbahay man yan, i-share natin ang salita ng ating Diyos, upang sila rin, kagaya nga po na sabi ko, makabahagi sa pagpapala ng Diyos, upang sila rin ay maligtas. Kasi sa pag-share natin ng salita ng Diyos, pinapaalam natin yung mga katuruan at kautusan ng Diyos, inililigtas po natin ang ating mga mahal sa buhay o ibang tao sa kasalanan. Yun po ang kahalagahan ng pagbabasa, pag-aaral at pagbabahagi ng salita, yung kaligtasan, yung pagpapala, yung pagmamahal na totoo ng Diyos. Dapat ipaalam natin sa lahat ng tao, i-share natin, ibahagi natin sa buong mundo. Akayin natin ang lahat ng tao upang sila rin ay maligtas. Dahil siguradong lahat tayo ay pagpapalain ng ating Diyos. Amen and amen. Salamat pong muli sa umagang ito sa pagsama nyo na naman sa ating Bible study or Bible reading ngayong umagang ito. At nawa bukas ay may sabihin na naman sa atin ng Diyos upang ito iparating ko sa inyo. Although araw-araw naman po ako ay nagbabasa at nagdi-devotion. Nawa, hindi naman porkib nabasa ko lang i-share ko kagad. Dapat din po kasi ay meron din na revelation na sinasabi sa iyo ang Diyos. Pero yan po ay lahat ay mahalaga ang salita ng Diyos. Pero siya pa rin na nag-uutos at nagtuturo upang ihayag. Ito ang sabihin mo sa mga tao ngayong umagang ito o bukas o mamaya Mga ganong bagay po. Hindi naman yung basta lang basa, basta ka lang magsasalita rin sa kanila na hindi mo naman totoong naiintindihan yung sinasabi ng Diyos. Dapat din maunawaan mo ito, maisapuso mo yung iyong binabasa upang makita rin ng Diyos na totoo mong binabasa at pinag-aaralan ng kanyang mga salita
upang siya tumulong sa iyo para ipahayag ito ng maayos at totoo. Salamat po sa inyo sa pakikinig nyo na naman sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Marami na naman po tayong natutunan. Ano po, yun nga pong sinasabi na tayo magbalik loob na sa ating Diyos. Tayo magsisi sa lahat ng ating mga pagkakasala. Sabihin po yun natin sa ating mga mahal sa buhay. I-share po natin ito. Itong ating napapag-aralan, itong ating naririnig at napapanood sa ating Bible reading. Ano po. Salamat pong muli. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. At tunay nga na napakabuti niya sa lahat ng tao. Samahan niyo po ulit ako. Tayo po ulit ay manalangin. Magsiyoko muna po tayo at ihanda natin po ang ating mga puso. At kung kayo po ay may mga ginagawa, tayo po yung mananalangin. I-stop nyo na po muna saglit. Tayo po ay dumulog sa ating Diyos. Ihanda natin ng maayos ang ating puso at isipan. Ano po? Hallelujah Lord. Hallelujah Jesus. Hallelujah Holy Spirit. O aming Panginoon sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to dahil pinagtagumpay mo na naman ang aming gawain. Salamat po Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat po sa inyong mga salitang aming napag-aralan, nabasa, narinig na naman ngayong umagang ito. Nawa nga Lord, magamit namin ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Hindi lang sa pangsarili, kundi maibahagi rin namin ito sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. At sa lahat ng tao, O God, bigyan mo kami ng lakas ng loob, Lord, para ito'y ma-share, talino, upang masabi namin ito ng maayos, O God. Sipag, O God, upang kami palaging mag-share, makinig ng iyong mga salita at magbasa ng iyong mga salita, O God. Salamat Lord sa pagkakataon na lagi mo pong pinagkakalob sa amin dahil may salita pa rin kaming naririnig, nababasa, na galing po sa inyo, O God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit, O God. Tunay nga Lord na napakabuti mo sa lahat ng tao. Dahil ang gusto mo lahat ng tao ay magbago, maging malinis, magsisi sa mga kasalanan, lumapit sa iyo, O God. Yun po ang iyong kagustuhan. Yun po ang purpose ng aming buhay. Yung lumapit sa inyo, mag-share ng salita niyo, O God, maglingkod sa iyo, at magpakabuti, maging malinis sa inyong harapan, mapagmahal, mapagkumbaba, at mapagpatawad, O God. Nawa yun nga po ang itatak mo sa aming kailaliman ng aming mga puso, O God, upang maging karapat dapat kaming iyong maging anak, upang maging karapat dapat kaming maglingkod sa iyo, O Diyos. Thank you din, Lord, sa mga pastors na totoong naglilingkod sa inyo, O God. Sa mga bishop, kanilang pamilya na totoong naglilingkod ng buong puso't kaluluwa sa inyo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit din, na ipinagkakaloob nyo rin sa akin. Na lakas na loob at talino at sipag, O God. Salamat sa pagkakataong pong itong binigay mo sa akin, O God. Salamat, Lord. Talagang pinupuri kita, Lord. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, O God. Dinadakila, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal at tunay na pag-ibig sa bawat tao, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. At muli, at araw-araw, at hindi kami magsasawang ipanalangin ang aming Presidente Duterte, Lord, na samahan mo siya sa kanyang paglilingkod, una sa iyo at sa aming bansang Pilipinas, O God. Samahan mo siya at bigyan ng tamang puso't isipan, tamang lakas, O God, upang mapagtagumpayan niya ang lahat ng ito, O God. Upang maging maayos ang lahat, O God. Alam kong sasamahan mo siya at hindi mo siya pababayaan. 10 ng kanyang pamilya, 10 ng kanyang mga kasamahan sa pamahalaan na totoong naglilingkod at may takot sa Diyos, O God. Pagtagumpayin mo po silang lahat, O God. Thank you, Lord. Hindi lang ang aming Presidente Duterte, kundi lahat, Lord, ng presidente sa buong mundo, samahan mo. Linisin mo ang kanilang mga puso't isipan na gumawa lamang ng tama, O God. Una para sa inyo at sa bansa, O God. Sa bawat bansa, O God, na kanilang pinapamamahalaan, O God. Bigyan mo sila ng sapat na puso't isipan at katagumpayan din, O God, kasama ng kanilang mga kasamahan sa pamahalaan at kanilang mga pamilya. I-bless mo po sila, ang lahat ng presidente, ang aming Presidente Duterte. I-bless mo po sila, O God. Ganon din ang lahat ng mayors sa buong Pilipinas o sa buong mundo, Father God. Sa Maynila man, O God, ang mayor sa Manila, O God. Dito sa Santa Rosa, Laguna, buong Laguna, Lord, ang lahat ng mayors, Father God,
Ingatan mo rin sila at pagtagumpayin, Father God. Huwag niyo silang pabayaan, O God. At samahan mo sila at bigyan din ng sapat ng puso't isipan, tibay ng loob, Father God. O God, kagandahan ng puso't isipan, O God, ang ibigay mo sa kanila. Pagtagumpayin mo rin sila kasama ng kanilang pamilya, kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, O God. Ganon din ang mga scientists na patuloy na nagsasaliksik ng gamot, O God. Bigyan mo sila ng sapat na talino, O God. Bigyan mo sila ng sapat na puso't isipan, O God, upang mapagtagumpayan nila ang kanilang mabubuting ginagawa, O God. Ganon din ang mga doktor na totoong naglilingkod sa inyo at sa mga taong naggagamot ng tama, O God. Nurse, ganon din ang mga sundalo at pulis na nagbabantay sa aming mga lugar, O God. Ingatan mo rin sila at samahan sa kanilang pagbabantay at pakikipaglaban ng maayos, O God. Samahan mo sila at patatagin, O God. Huwag mo silang pabayaan, O God. Ganon din, Lord, ang mga barangay captain, barangay tanod, frontliners na totoong tumutulong at naglilingkod, O God, ang mga good Samaritan na malinis talaga ang puso na tumulong sa lahat ng nangangailangan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ako din, Father God, lagi ako nagpapasalamat at magpapasalamat sa iyo sa binibigay mong pagkakataon at lakas ng loob, talino at sipag upang mag-share din ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At sa patuloy mong pag-bless sa amin lahat, sa patuloy mong pag-iingat sa amin lahat, sa patuloy mong pag-iingat, paglayo sa anumang kapahamakan, sakuna, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa paglukob mo ng iyong makapangyarihang proteksyon sa bawat tao, sa aming pamilya, sa akin, sa lahat ng tao, O Diyos, sa aming lugar, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Salamat, Lord, sa pagtingin mo, paglingap, pagmamahal, pagbabantay, pag-aruga, O God, pagproteksyon mo sa lahat ng tao. Salamat, 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 Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tunay nga na napakabuti mo. Ang pag-ibig mo, Lord, ay hindi talaga nagbabago, O God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, sa iyong buhay na ibinigay sa amin. Thank you, Holy Spirit, sa pag-guide mo po sa amin upang kami laging maging tama, maging malinis, maging maayos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, salamat po muli and please always bless us all and guide us all. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Whew. Salamat po muli sa pagsama nyo na naman sa akin sa ating Bible reading, sa ating Bible study. Salamat sa inyo dahil hindi kayo nagsasawang makinig, manood ng salita ng Diyos. Napakarami na naman natin natutunan. Napakaigsi ng ating binasa pero po napakatindi ng laman nito. Di ba po? Grabe talaga ang laman ng mga sinasabi ng Diyos sa atin. Para po sa atin lahat yun. Hindi lang sa akin, hindi lang sa aking pamilya, hindi lang sa ating mga presidente, kundi sa ating lahat na tao, sa ating binigyang buhay ng Diyos. Sa atin lahat ang kanyang salita. Gusto niya tayong mabago, malinis, magsisi, manumbalik sa kanya, magbalik loob sa ating Diyos. Yun po ang kanyang kagustuhan upang tayo pagpalain lahat. No? Salamat po. Magtiwala po tayo sa ating Diyos. Magiging maayos din ang lahat. In Jesus' name po. I-claim na natin po yan. Magiging maayos din ang lahat. Magiging maayos din. Darating din at malapit na yan na maayos ang ating buhay. Makakapagsimula ng mas maayos, mas maganda, mas matagumpay na buhay. Magsisimula na po yan. Magtiwala lang po tayo sa ating Diyos. Salamat po muli sa inyo at mabuhay po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po muli.